So eto na nga po mga idol, panalo ang Los Angeles Lakers sa naging laban nila kontra sa Memphis Grizzlies. Ang lakas ng ginamit na lineup at sistema dito ni JJ Redick. Pero bago natin yan pag-usapan, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Mga kaibigan, nakita naman natin sa naging laban ng Lakers at ng Memphis Grizzlies, ang naging final score nila 127 to 134, no? Etong dalawang team na ito na naglaban mga idol, nag-uunahan ho sa standings. As of now, nasa top 4 pa rin, no? Etong Lakers, kahit sigurado ng pasok sa playoffs, kailangan nilang pag-igtingin at palakasin ang kanilang sistema. So sino-sino nga ba ang ginamit sa starting 5, no? Tignan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol, kapag ka nakuha na o nanumbalik na ang rhythm, no? At momentum ng original na starting 5 lineup, napakahirap talunin ng Lakers. Nasa starting 5 si Jackson Hayes, Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves at si Rui Hachimura. Nakabalik na ulit mga idol. Kung titignan ho ninyo, dikitan talaga yung scoring nila. Halos parehas din talaga, no? Nung first quarter, nakita natin dito, lamang na dito ng 11 points ang Los Angeles Lakers, 28 to 39. At so far nakita naman natin, biglang bumawi, no? Pagdating naman ng second quarter or doon sa first half. Sa pagkatapos ng first half, nakita natin mga idol, ang naging score nila 61 to 72, no? Halos ilang puntos pa rin dito, 11 points pa rin ang kalamangan ng Lakers. Pero pagdating ng third quarter, nakabawi, no? Nakahabol. Eto nga pong Memphis Grizzlies, talagang hindi tayo makakapaniwala, no? Sa 11 points na ibaba nila yan, no? 99 to 102. 3 points ang kalamangan dito ng Lakers. At ang akala natin masisilat at matatalo dito ang Lakers mga idol, kasi no, mga huling minuto sa last quarter, nakita naman natin sunod-sunod ang errors po ng Los Angeles Lakers. Marami tayong napansin dito na talagang nag-shine, no? Yung galing ng mga player. Si Lolo Bron, makita nyo, no? Parang hindi talaga siya tumatanda. Yung mga galawan niya ho, pambata pa, no? Napakalakas ng pangangatawan. Kung titignan natin sa standings sa mga player, si Jackson Hayes merong 17 minutes, merong 5 rebounds, pero may 2 points. Mababa ang puntos dito ni Jackson Hayes, unlike nung huling laban, no? Bago sa Memphis Grizzlies, ang taas ng puntos. Depende kasi yan sa nangyayari, no? Depende sa nagiging lineup at sa rhythm o galaw ng mga player. Si Luka Doncic, 38 minutes, merong 8 rebounds, 9 assists at 29 points. LeBron James merong 37 minutes, 6 rebounds, 8 assists at 25 points. Austin Reeves mga idol, 37 minutes of playing time, 8 rebounds, 8 assists at 31 points. Rui Hachimura, 28 minutes, 3 rebounds, wala siyang assist pero may 13 points po mga idol. Nakita rin natin mga idol yung ginawa dito ni Gabe Vincent doon po sa first quarter, kaya nakalamang ng 11 points ang Lakers. Ang ganda ng mga tira ni Gabe Vincent, no? Consistent sa labas mga idol. Nakita nyo naman, no? Napanood natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagka nakakuha talaga ng magandang momentum mga player ng Lakers, napakahirap ng talunin. Si Gabe Vincent, para sa akin highly recommended siya na dapat na ilalagay din, no? Nabibigyan ng slot sa starting 5 na lineup ng Lakers, kapalitan ho ni Austin Reeves kapag ka napapagod si Austin. Dalton Kenick mga idol, nakita naman natin kahit papaano hindi rin kumukupas ang kanyang galing, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na nasa bench ng mga Lakers na talagang sobrang mapapakinabangan, no? At sila yung mga susunod na superstar o mga star player ng Lakers. Ngayon nakita natin mga kaibigan, bakit muntikan ng matalo ang Lakers pagdating po doon sa fourth quarter. Nakita nyo naman, 127 to 134. Nakalamang pa ng ilang puntos bago matapos yung fourth quarter, no? Itong Memphis Grizzlies. Pero ang ginawa ng Lakers, hindi nila hinayaan. Nagpabaya kasi sa depensa etong nga pong Los Angeles Lakers. At nakita nyo naman si Jackson Hayes, hindi rin masyadong nagamit, no? 17 minutes siya. Kaya nga ang sinasabi natin noon pa man, ang Los Angeles Lakers kailangan din talaga ng legit na sentro. O sabihin na natin kapalitan nitong si Jackson Hayes. Kapag ka napapagod kasi o nai-injury si Jackson Hayes, walang available, no, na big man o sentro na nagagamit ng Lakers. Meron naman, pero sinasabi ko, yung legit talaga na maaasahan, no. Meron ng Trey Jemison, matakaw naman sa foul. May Alex Len, takot naman sa ring, no. Pero itong si
Christian Coloco, para sa akin mas okay ang gamitin. Pero hindi naman ginagamit ni JJ Redick. Alam nyo mga kaibigan, napakalalakas po ng mga player ng Lakers. Isipin nyo, no? Biruin niyo, merong Luka, merong LeBron James, merong Austin Reeves, no? Yan tatlong player na yan, highest leading scorer po yan ng Los Angeles Lakers. Sila talaga yung nakikita natin madalas sa mga highlights at ang gaganda ng kanilang performance. Kaya kung sakaling natalo na naman ang Lakers dito sa Memphis Grizzlies, for sure, no, ay kinakailangan na talaga nila as soon as possible kumuha po ng big man, no, o panibagong player na magpapalakas. So ngayon mga kaibigan, dahil nga po pasok naman na sa playoffs ng Los Angeles Lakers, etong sistema pa rin ba ng starting 5 ang kanilang gagamitin? Well, kung sa tingin mo itong gagamitin niya, malakas na ba ito para sa Lakers? Sa tingin nyo mga kaibigan, no, please comment down below. Pero para sa akin, hindi ho yan sapat pagdating sa playoffs. Maraming malalakas na team ang makakalaban ng Lakers dito sa playoffs. So kailangan talaga hanggat hindi pa nagsisimula, magdagdag na sila ng player po or umisip na ng panibagong estratehiya etong si Coach JJ Redick. Twin Tower sinasabi ko sa inyo, o kaya magdalagay ng dalawang shooting guard na mahusay dito nga po sa starting 5. Ang recommended ko, Gabe Vincent, si Dalton Knecht, okay yan, kapalitan ho ni Austin Reeves. But so far yan muna, congratulations sa Lakers. Ang update natin meron pa mamaya, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.